Nay, kumusta na ho si Bitoy? Niyog-yog ni Maki ang ina na nakatulog sa pagbabantay sa kapatid niya. Nabili ko na ho ang mga gamot na inireseta ng doktor. Ipinatong niya ang supot sa mesang katabi ng hospital bed kung saan nakaratay ang kapatid. Kumain na kayo? Hindi pa anak, sagot ng kanyang pupungas-pungas pang ina. Bumili ako ng pansit, Nay. Kainin ninyo habang mainit pa. 2 linggo na sila sa ospital at 2 linggo na siyang kung saan dumidilin siya ng pambili ng gamot. Kung hindi lang sana sila iniwan ng kanyang ama at sumama sa ibang babae ay hindi siya masyadong mahihirapan. Siya ang panganay at siya na ang tumatayong padre de familia. Mula nang sumakabilang bahay ang magaling niyang ama at wala siyang alam kung saang lupalop ito naroroon ngayon. Gustuhin man ni Maki na magpatuloy sa kolehiyo dahil second year na siya at nangihinayang sa kanyang scholarship ay napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Kailangan niyang tumulong sa nanay niya. Paglalaba lang ang alam pagkakitaan ng kanyang ina para may maipakain sa kanyang 2 kapatid at okay na sana ang buhay nilang isang kahig isang tuka kundi lang sumulpot ang isang mabigat na problema. At ngayon nga ay hindi alam ni Maki kung saan maghahagilap ng datong. Walang dapat sisihin sa nangyari kundi si Francisco Malilong Jr., aka Franz, ang class president nila sa Akademya ng Bagong Sibol. Ang bakla ang nagdala sa kanila ng sumpa at hindi naman pala totoong kinasal ang beke. Sinadya ni Franz na i-prank silang lahat dahil lang trip nito. Kung hindi dahil sa beke ay hindi sila susugod sa simbahan para gantihan ito sa pamamagitan ng paggulo sa kuno ay kasal nito. Hindi naman nila naisip na may gumagala palang matandang mangkukulam sa labas ng simbahan. Ang matandang babae ang sumumpa sa kanilang 6 na magkakaibigan. Sa panahon ngayon, malamang na wala nang naniniwala sa sumpa. Pero totoo ang sumpa. Alam nyo ni Maki. Sa katunayan ay isinumpa ng kabit ng kanyang tatay ang nanay niya na magiging tigang habang buhay. Ayon sa kanyang ina, ang babae ang unang girlfriend ng kanyang ama at inakala ng babae na inagaw ng kanyang ina ang kasintahan. Wala namang katotohanan yon. Ang hula ni Maki ay ginayuman ng babae ang tatay niya upang mabaliw uli rito at iwan silang mag-iina. Mahilig daw sumangguni ang babae sa mga albularyo at mangkukulam. Isang patotoo na naniniwala si Maki sa sumpa ay ang ginawa ni Diyosa sa kaklase nilang magkakaibigan noon sa high school. Nagkatotoo ang sumpa nito sa kanya nang layasan sila ng kanyang ama at nagsimula silang maghirap. Nagkatotoo rin ang sumpa nito kina Salve, Queenie, Chari, Danny, Rafi at kay Franz. Kaya totoo ang sumpa. 3 araw ang pagkatapos silang harangin ng matanda sa labas ng simbahan ay nabundol ang kapatid ni Maki habang papalabas sa eskwelahang pinapasukan. Hindi lang siya ang minalas ng araw na yon, pati ang kanyang mga kaibigan. Si Salve ay natanggal sa trabaho. Si Queenie ay kinalasan ng boyfriend. Ayon sa isang manghuhulang kinonsulta nila, ang tanging paraan daw para maalis ang sumpa ay ang maikasal sila bago sumapit ang supermoon. 2nd week ng August yon. Mahigit 3 buwang magmula ngayon. 3 buwan? Sinong lalaki ang hihilahin ni Maki para pakasalan siya? Wala naman siyang boyfriend. Back to her present problem. Saka na niya iisipin ang paghahanap ng pakakasalan. Si Bitoy ang dapat niyang unahin. Malaking halaga ang kakailanganin nilang pambayad sa isasagawang operasyon sa kapatid at sa iba pang hospital bills nito. Ang sabi ng doktor, nilagyan ng bakal ang nabaling buto sa binti ng kanyang kapatid. Ang nakadisgrasya rito ang dapat managot sa gastusin sa ospital. Pero ang problema, walang nakakuha ng plate number ng sasakyan. Nang hit and run ang walang pusong driver. Sa oras lang na makita ni Maki ang taong yon, ay pakukulam niya sa pinakamabagsik na mambabarang sa Pilipinas at nang hindi makapamerwisyo pa. Tumunog ang kantang I Got a Boy sa cellphone ni Maki. Wala nang malaman niyang kailangan nilang magkakaibigan na makapag-asawa bago ang mag-supermoon
Ang kantang yon ng paborito niyang K-pop group ang ginawa niyang ringtone. Nakarehistro ang pangalan ni Boy Pana, ang kapitbahay nila sa Tondo na isang sanggano. Maki baby ko, sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Halos mabasag ang eardrums niya sa lakas ng boses ng lalaki, kaya nailayo niya ang aparato. Ayos ka lang? Kung makasigaw ka, wagas. Ano bang kailangan mo? Asar na tanong niya. Ang laki na nga ng kanyang problema, ito pa ang unang bubungad sa umaga niya. Malaki ang pagkakagusto kay Maki ng magaling na Herodes. Kung ito ang hihilahin niya para makasal bago mag-supermoon, magbibigti na lang siya. Paano siya makakahinga kung pupunuin ni Boy Pana ng polusyon ang hanging nilalanghap niya? Bukod sa hindi niya gusto, ang kara na ito ay bad breath pa at ang lakas ng putok. Hindi niya carry. Ikaw na nga itong nilalambing, ikaw pa ang galit. Miss na miss kita, baby ko. Kung magsalita si Boy Pana ay akalain ng sino man na hindi makabasag pinggan ang lalaki. Pero kung nasa kalsada ito, akala mo ay kung sinong pulis. Paano? Lahat lang naman ang dumaraan sa lugar nila ay kinikikilan nito ng Panginoon. Miss mo na ako? Humalakak si Maki, malutong. Pwes, hindi kita namimiss. Maki naman, baka pag narinig mo ang ibabalita ko sa iyo ay ililips to lips mo pa ako. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan, sa kilabot. Pero namula ang kanyang hasang sa sinabi nito. Kung pagkakapirahan, call siya. Anong balita yon? Kung masama, sarilin mo na lang. Magandang balita, bebe. Maki, alam ko na kung sinong nakakaalam ng plate number ng nakabundol sa otol mo. Naroon daw siya sa pinangyarihan ng aksidente. Nabuhayan siya ng loob. Sino? Dali, sabihin mo. Excited si Maki na malaman. Humanda sa kanya ang driver na yon. Ayoko nga. Ngek. Alam niya kung bakit nagpapakipot pa si Boy Pana. 50, sabi niya. Higher. Anito sa kabilang linya. 100. Higher. Binilang ni Maki ang pera sa bulsa ng pantalon niya. 300 lang yon. 150. Higher. Nagsalubong ang makilay niya sa inis. Pag hindi mo pa sinabi, hindi kita sasagutin. Lower. Biglang bumilta si Boy Pana. Tama na sa'yo ang 50. Wala bang dagdag? Pantoma lang? Sunog baga ka talaga. Kung wag na lang sana, kaya kita sagutin. Hehe, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Puntahan mo ako dito at sasamahan kita sa bahay ng taong nakasaksi sa nangyari. Bilisan mo lang at tutuma pa kami ng barkada. Hindi kaya drawing lang yan, ha? Subukan lang nitong isahan siya. Di kung hindi totoo, wag mo akong sagutin. Patay, mukhang napasubo yata siya kay Boy Pana. Laking tuwa ni Maki nang walang kahirap-hirap na nakuha niya ang plate number sa taong sinasabi ni Boy Pana. Pero nakiusap ang witness nila na kung maari ay huwag na itong idawit pa kung kakasuhan niya ang salarin. Kaya hindi na niya inireport yon sa pulisya. Ang balak ni Maki ay daanan na lamang sa ariglo ang lahat na ipasagot ang lahat ng gastos nila sa ospital. Kung idadaan pa sa korte ay wala silang pambayad ng attorney's fee. Aksaya pa ng oras. Nang buksan ni Boy Pana ang topic tungkol sa pagsagot niya sa panliligaw nito ay isang tumataginting na hindi ang sinagot ni Maki. Sinagot na nga niya ito, hindi ba? Bakit pa ito magrereklamo? Kakamot-kamot sa ulong napailing ang lalaki. Madaya raw siya. Natawa si Maki. Hindi siya mauutakan nito. Ginamit ni Maki ang impluensya ng kaibigang si Rafi at natulungan siya ng kaibigan na matunton ang bahay ng driver. Ninong ni Rafi ang chairman ng LTO at sa araw na iyon ay ibibigay ng kaibigan sa kanya ang mga impormasyong kailangan niya. Magkikita sila sa isang restaurant na sinabi nito. Wala ka bang sakit sa puso, Maki? Tanong ni Rafi nang magkaharap sila sa restaurant. Wala, bakit? Ano kaya ang connection ng sakit sa puso sa nakuha nitong impormasyon? Order na tayo. Paglilihis ng kaibigan sa topic. Anong gusto mo? Ikaw ang bahala. Lahat naman kinakain ko. Buti nga at libre. Ani Maki. Gutom na talaga siya kaya mas nangibabaw ang pagkalam ng kanyang sikmura kaysa basahin muna ang nilalaman ng folder na inilipag nito sa mesa at maya-maya rin naman ay malalaman niya yon.
Tumaas ang kilay ni Rafi. Girl, KKB tayo. Ilista mo na lang, babayaran kita pag nagkapera na ako. Alam niyang nagbibiro lang si Rafi. Ano yon? Lista sa tubig? Sa bagay, mayaman naman ang nakaaksidente sa kapatid mo. Kasabay ng pagtawag ng kaibigan sa waiter ay mula niyang sinulyapan ang folder. Diyan ka lang muna. Mamaya na kita babasahin. Kumusta na si Queenie? Tanong ni Maki habang hinihintay ang order nila. Ano na kayang nangyari sa mga kaibigan niya mula ng araw na naisumpa sila? Hayon, inaakit si Strike. Ilalabas na raw niya ang lahat ng kalandian niya. Tumawa pa si Rafi. Ganon, di umamin din ang bruha na may gusto nga siya kay Strike. Bumungis-ngis siya. Kung todo tanggi pa si Queenie na hindi niya type si Strike, pero ito, naghahabol ngayon sa class court nila noon. At si Salve, hindi niya alam kung ano na ang score nito sa gwapong groom na nagulo nila ang kasal. Ikaw, ano ang drama ng beauty mo para makabingwit ng jowa? Tanong niya kay Rafi. Mas weird sa salitang weird ang ginagawa niya para ikumpara sa kanilang lahat. Ang dinig niya ay binibili ni Rafi ang lalaking nakukursunadahang pakasalan. Kina Danny at Shari ay wala pa siyang balita. Biglang sumimangot si Rafi. Yun ba? Wala yun. Hindi nabili ni Rafi ang lalaking gusto? Nakaka-lurky talaga. Desperado na talaga silang anim. Hindi makapaniwala si Maki na gagawin nila ang mga kalukuhang yon para kontrahin ang sumpa. At siya, ano ang ginagawa niyang hakbang para sa sarili? Asob na, wala pa, pero pasasambat magkakaroon din ako ng idea. Hunting in muna niya ang taong may kagagawan sa problema ang kinakaharap niya ngayon. Dumating ang in-order nila. Dahan-dahan, Maki. Para isang linggo kang hindi kumain, saway ni Rafi sa kanya nang magsunod-sunod ang kanyang pagsubo. Ang arte kasing kumain ni Rafi. Ubos na ang isang order ng mechado at beef steak niya, samantalang ito ay nagsisimula pa lang. Ilang malalaking banyera ng isda ang binuhat ko. Kung hindi ba naman ako magugutom? Halos nalaglag ang panga ni Rafi. Nagkargador ka sa palengke? Kanina madaling araw, proud pang tugon niya. Ang tibay mo, girl. Pero pinabilib mo ako. Mag-isa mong binalikat ang problema ng pamilya niyo. Kung naging mahirap ako, magagawa ko kaya ang mga ginagawa mo? Kaya mong maglaba at ng gabundok na labahin? Tanong ni Maki. Umiling ito. Kaya mong maglako ng kung ano-anong paninda? Muli ay umiling ito. Takot sigurong masunog ang balat sa araw. Magpa-ending? Magpa-ending saan? Paano yun? Inusinting tanong ni Rafi. Ending sa basketball yon. Laro sa TV. Kinukuha ang huling numero ng score ng magkabilang kupunan para gawing bet sa pa-ending. Pati yon, pinatulan mo? Oo naman. Malakas kumita doon, lalo na kung walang tumataya sa numerong nanalo. Sa'yo, syempre ang premyo. Sumali na rin ako dito at dumayo sa mga amateur beauty contest sa Barabarangay. Yan lang siguro ang kaya mo. Pakaway-kaway sa audience, pa smile-smile. Natawa siya. Hindi talaga ito sanay sa hirap. Tika, pati beauty contest sa barangay ninyo, sinalihan mo? Tumango si Maki. Basta pagkakakitaan. May hitsura naman ako, di ba? Yun ang sabi ng ilan sa lugar nila. Ang mga kaibigan at kapitbahay pa mismo niya ang nagbabalita sa kanya na sumali kapag may bagong announcement tungkol sa pa-beauty contest. Lahat ng pagkakakitaan ay sinusubukan ni Maki para makatulong sa nanay niya. Nanalo ka naman. Oo. Kahit first or second runner-up, masaya na ako. Malaki-laki na rin ang premyo. 2 beses na siyang nanalong first runner-up. Doon sa una, malakas lang kasi ang nanalong babae sa judges. Ang huli ay dinaan naman sa yaman ang pagkakapanalo. Di hamak na mas maganda naman ako sa mga nanalo, no? Hindi kaya sa sobrang sipag mo ay baka mas yumaman ka pa kaysa sa akin balang araw? I-push mo yan, girl. Sana magkatotoo. Nagtawanan sila pero maya-maya ay napailing ito. Kung hindi ka nakipagkalas kay Jared noon, maganda na sana ang buhay mo ngayon. At hindi mangyayari ang aksidente. Natigilan si Maki sa pagsubo ng ungkatin ni Rafi ang tungkol sa ex-boyfriend niya.
Mahirap alalahanin ang nakaraan kung puno yon ng pait. Nagsisikip pa rin ang dibdib niya tuwing naaalala si Jared kahit 6 na taon na ang lumipas. Akala ni Maki ay ito na ang lalaking itinadhana na maging asawa niya, pero ang binuo nilang mga pangarap ay hindi natupad. Ang pangako ng lalaki ay napako nang ipagpalit siya sa ibang babae. O bakit natulala ka na dyan? Gambala ni Rafi sa lumilipad niyang isip. Wala, may naalala lang ako. Si Jared? Namula ang mga pisngi ni Maki. Hindi Kailan niya? Nanunod yung tumingin sa kanya si Rafi. Kinuha nito ang folder at pinasadahan isa-isa ang mga pahinaan yon. Ayaw ko na sanang ipaalam sa iyo to, Maki, dahil alam kong mabibigla ka. Pero karapatan mong malaman ang lahat. Biglang banat ni Rafi, dahilan para mapaisip siya. Kilala ko? Hindi umimik ang kanyang kaibigan. Tumungga siya ng tubig sa baso, sabay abot sa folder na ibinibigay nito. Hindi pa man din niya nabubuksan yon, ay nagsalita na si Rafi. Ano ang gagawin mo kung malaman mo na ang nakamundol sa kapatid mo ay si Jared? Dumaloy sa isip ni Maki ang panahong nakasama ang ex-boyfriend at kung paano nabuo ang love story nila. Binibilang ni Maki ang pinagbentahan sa pagtitinda ng hotcakes. Kapag ganoong umalis na ang kanilang guro, matapos ang subject nila ay parang mga ibang nakawala sa hawla ang mga kaklase niya. Tsikahan dito, tsikahan doon. Pero iba naman ang trip ng mga ito ngayon. Ang magbatuhan ng mga nilamukos na papel. Dinampot niya ang nakabelot na papel na naglanding sa kanyang kandungan. Doon na sana niya ibabalot ang mga perang papel nang mabasa niya ang nakasulat doon. I love you, Maki. At may drawing pa na kurting puso sa tabi ng pangalan niya. Sino ang nagsulat noon? Lumipad ang paningin niya sa class president nilang si Franz. Nagsusukla ito sa harap ng compact mirror na lagi nitong dala. Alangan naman si Franz. Bakla ito. Si Strike naman ang nilingon ni Maki. Well, gwapo ang lalaki pero imposibleng magustuhan siya nito. Si Queenie nga na maganda rin naman ang mas palaayos pa sa kanya ay hindi pinapansin ng lalaki, siya pa kaya? Lahat ng kaklase ni Maki sa totoo lang ay wala namang rason para magustuhan siya. Ang iba kasi ay kaaway na niya dahil sa hindi pagbabayad sa mga inutang na tinda niyang hotcakes. Nang pumasok si Jared sa classroom ay natahimik ang lahat. Lahat ng mga kaklase niya ay ilag sa lalaki na to. Ito ang kanilang kilabot na Sergeant at Arms. Guardia Civil ang bansag nila rito. Galit ang lalaki sa mga maiingay at ayaw pa nito ang mga pasaway. Pero bukod tanging siya ang exempted sa mga kaistriktuhan ni Jared. Sa kanilang lahat, siya lang ang hindi pa napapasit in on the air nito. Class, attention! Maautoridad nitong utos sa mga kaklase niya. Remain in your seats and be ready. Parating na si Miss Canton. Tukoy nito sa napakaboring nilang teacher sa history. Nahuli pa ni Maki ang pagsulyap ni Jared sa kanya bago ito naupo sa unahan. Napaisip siya, ito kaya? Pero nasa labas ang lalaki nang may bumato sa kanya ng papel. Umayos na nga rin siya ng upo. Maya-maya nga ay dumating na ang teacher nila at nagsimula na ang klase. Hindi makabili si Maki ng mga libro kaya sa library siya tumatambay pag ganoong may preliminary test sila. Dahil lang sa kanyang scholarship kaya nakapasok siya sa exclusive school na yon na tanging mayayaman o may kaya lang ang nakaka-afford. Maki, pwede pa share ng table? Sa pag-angat niya ng ulo ay si Jared ang kanyang nakita. Sa kabila ng kagwapuhan ay nakabakas pa rin ang kaseryosohan sa mukha nito. Ang damot ng ngiti sa labi ng lalaki. Iginala niya ang paningin sa paligid. Puno ng mga estudyante ang library. Natural na lumapit ito sa kanya dahil bakante pa ang isang upuan sa kanyang tabi. Initian niya si Jared. Sure. Iniusod niya ang upuan para magkaroon ito ng space. Sa buong section, maliwanag ay si Maki lang ang pumapansin kay Jared kahit kibuindili siya ng lalaki. Siya lang ang hindi nasisindak dito. Sadya lang na maautoridad ang image ng lalaki o ang bukas
ng mukha nito. Pero kung pakasuriin ang ugali ni Jared, makikitang mabait ito sa kabila ng paminsan-minsan ay sobrang pagmamahigpit. Ngayong nasa tabi ni Maki ang lalaki, ay bakit hindi siya makapag-concentrate? Nalalanghap kasi niya ang men's cologne na gamit ni Jared. Dahilan upang hindi siya mapakali sa upuan, bukod sa pasensya ng lalaki na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sinilip niya ang librong binabasa nito. Ano ang nire-review mo, Jared? Bakit ba siya nag-stammer nang tanongin niya ito? Siya lang tumatawag dito sa pet name na Jar. Others called him Mick, though he was famously known as Jared. Ni hindi siya nilingon ng lalaki ng matipid na sumagot, history, at bumalik na uli sa pagbabasa. Ouch! Sa lahat ng subject sa history, inaantok si Maki. Pero hindi niya pwedeng ibagsak yon dahil kailangan ma-maintain niya ang scholarship. Yun na lang ang pag-asa niya para makapagpatuloy pa sa kolehiyo. Gusto mo ng hot cake? May isa pa ako rito. Alok niya at naglabas ng natira sa mga paninda. Busog pa ako, thanks. Libre naman oh. Sige na. Pinilit niyang kunin nito ang hot cake na nakabalot sa plastic. Okay, dumukot si Jared ng wallet sa likod ng pantalon at binigyan siya ng 50 pesos. Keep the change. 10 piso lang ang presyo ng hot cake ni Maki pero hindi nga niya yun pinagbibili dahil para yun kay Jared. Wag na, awat niyang itinulak palayo ang kamay nito. Kailangan mo ito, Maki. Pamimilit pa ng lalaki. Kinilig yata pati talampakan niya sa pinakita nitong kabaitan. Kumita na rin naman ako. Itinira ko talaga ito para sa iyo. Okay, thanks. Ibinalik ni Jared ang pera sa wallet nito at ipinasok ang hot cake sa bag. Siya pala, salamat ha, ani Maki. Para saan? Sa pagiging mabait mo sa akin. Wala yon. Hindi na ito kumibo at muling tumutok sa binabasa. Noong makita niya si Jared sa unang araw ng pasukan, ay nagka-crush na agad siya sa lalaki. Kung iahambing sa mga estudyanteng naroon, ay stand out talaga ito. Maraming babae nagkakagusto sa lalaki. Matangkad kasi, malakas ang appeal, at higit sa lahat ay gwapo. His profile denoted strength, prowess, and determination. Kaya bagay rito ang maging corps commander ng mga cadet officer ng CAT. Kinuha ni Maki sa bulsa ng palda ang tinatago niyang papel. Pinag-aralan niya ang mga penmanship niyon. Umasam-asam ang puso na kay Jared yon galing. Jar? Pahiram ng notebook sa English. Meron lang akong hindi na isulat kahapon na kailangan kong kopyahin. Patigilan muna ito at tumitig sa kanya. Saka kinalkal ang knapsack na dala. Si Jared nga ba yon? Aabutin na lang niya ang notebook nang sumingit sa eksena ang istorbong si Strike. Jared, pinapatawag ka ni Mr. Aragon, ang kanilang Commander-in-Chief sa CAT ang tinutukoy ni Strike. Mukhang may pagkakamali sa ginawa mong report tungkol sa mga cadet officers. Wala sa isip na naipasok ni Jared ang notebook sa knapsack at wala ring sabi-sabing bumira ng alis. Naiwan sa ere ang kamay ni Maki. Gusto niyang magpapadyak sa sobrang inis. Pagkakataonan niya, tinangay pa ng hangin. Pero pasasaamba at mahuhuli rin niya si Jared. Tiwala lang. Nawala na ng motivation na mag-review si Maki kaya tumayo na siya at lumabas. Sablay lahat ng paraan ni Maki. Wala siyang makuhang ebidensya na si Jared ang pagmamayari ng penmanship. Queenie, pahiram muna ng notes sa science. Umabsent ako kahapon, wala akong kopya ng napag-aralan ninyo kaya aniya sa kaklasing nakikipaghuntahan kay Rafi. Saan ka na naman ba naglamierda kahapon, Maki? At hindi namin nakita ang beauty mo. Wala tuloy kaming mabilhan ng hot cake sabad ni Rafi, isang beauty curious. Dapuan lang ng bangaw ang balat ng kaibigan ay nagkaka-hearing defect na sila sa lakas ng tili nito. Namasyal ako sa klinik, bigla kasing sumakit ang ulo ko. Mukhang mabibingi yata ako. Natawa ang dalawa. Of course, joke lang yon. Ang totoo ay may sakit ang nanay niya, kaya siyang pumalit sa natagpuang paglalabada sa kalugar nilang mayaman. May boylet na naghahanap sa iyo yesterday. Susog na sabi ni Queenie. Sabay abot ng notepad sa kanya. Sino kaya sa mga fans niya naghahanap sa kanya? The Who.
Itich na Fafa. Gwapo rin ba? Babaklang saad niya. Ay, sinabi mo pa, arangkada ni Rafi. Wala lang naman iba kundi si Guardia Civil. Nangunot noo ang mukha ni Maki. Guardia Civil? May iba pang Guardia Civil dito? Pinamayawangan siya ni Rafi. Si Jarrett? Oo, sabay na bigkas ng dalawa. Bakit daw? Aba, malay namin. Baka bibili ng hot cake. Pilyang bumungis-ngis si Rafi. Hinirapan niya to. Ganun talaga ang kaibigan. Dinadaan sa biro ang pagka-green-minded. Napaisip siya, ano kayang kailangan sa kanya ni Jarrett? Nang buklatin ni Maki ang notepad na galing kay Queenie, ay napansin niyang hindi yun ang sulat kamay nito. Titig na titig siya sa bawat letra ng pagkakasulat doon. May dinukot siya sa kanyang bulsa. Inihambing niya ang sulat kamay sa nalukot na papel at sa nasa notepad ni Queenie. At para lalo pang makasiguro, inilipat pa niya ng husto ang papel. Pare-parehong ang penmanship. Queenie, malakas na tawag niya. Nagmamadaling lumapit ang mahadera. Bakit, Maki? Saan may sunog? Hindi niya pinansin ang patawa ng kaibigan. Kaninong notes to? Tanong niya. Sabay taas sa notepad na hawak. Ah, yan lang ba? Akala ko kung ano na. Kanino nga? Hindi na siya makapaghintay. Pinukol siya ni Queenie ng nagtatakang tingin. Kay Strike? Bakit? Nawindang yata pati ang tutuli ni Maki sa narinig. Bakit si Strike? Parang hindi matanggap ni Maki na si Strike ang may gusto sa kanya at hindi si Jarrett. Hindi niya yon inaasahan kaya nalungkot talaga siya. Pinagkasya na lang niya ang sarili sa pagtanaw kay Jarrett kapag nakikita niya itong nagdi-drill bilang officer. He was compact and tall, wearing the CAT uniform with a replica rifle on his shoulder and a pair of black combat shoes which all went well with his strong belt and carelessly wind-blown dark hair. Sa pagdaan ng mga araw ay lalong nauhumaling si Maki sa kagwapuhan ng lalaki. Hanggang sa dumating sa puntong ito, ang tanging laman ng isipan niya ay ang hinahanap-hanap niya. Pero isang pangyayari na kanyang nasaksihan at narinig ang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Napaurong si Maki at nagkubli sa pader nang makita niyang masinsinang nag-uusap si Jarrett at Strike. Hindi niya ugaling manubok pero sa pagkakataong yun ay parang may humihila sa kanya na makinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Malapit na ang graduation, bro. Kay Strike ang boses na narinig ni Maki. Bakit hindi ka pa magtapat kay Maki? Baka hindi na kayo magkita kahit kailan. Napakislot siya sa kinatatayuan ng mabanggit ang pangalan niya. Natotorpe kasi ako kapag kaharap ko na siya. Kaya nga ikaw ang pinasulat ko sa papel para ibato sa kanya. Si Jarrett ang may gusto sa kanya at hindi si Strike? Natawa si Strike. Malalaman ba niyang sa'yo galing yun ayaw mo namang ipalagay ang pangalan mo sa papel? Ewan ko ba kung bakit ganito ako sa kanya? Sa tuwing lumalapit siya sa akin, kinakabahan na ako. Pero kapag nakalayo na siya ay saka na lang ako nanghihinayang na hindi ko pa nasabi sa kanya ang damdamin ko. Ang laki kong duwag. Hindi ko pa nararamdaman ito sa ibang babae, bro. Kay Maki lang. Kung naduduwag ka, baka maunahan ka ng iba. Pag nagkataon, patay ka, bro. Malutong na tumawa si Strike. At may isa pa akong napapansin kay Maki. Ano yun, bro? Parang alam na niyang ako ang nagsulat noon. Palagi ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Kaya kung hindi ka pa kikilos, baka sa akin magkakagusto si Maki. Ang bagal mo kasi. Bro, wag ka naman ganyan. Sa akin si Maki. Si Queenie na lang ang pormahan mo. Alam mo bro, kung hindi lang dahil sa'yo ay baka niligawan ko na si Maki. Pero hindi ko naman magagawa yon, kaibigan kita eh. Nang lumayo sa dalawa si Maki ay abot hanggang langit ang ngiti niya. Jarrett possessively said she was his. Pakiramdam niya ay nakatungtong sa alapap ang kanyang mga paa nang marinig niya ang katagang yon. Kinikilig siya sa isiping mahal pala siya ni Jarrett. May biglang umilaw na idea sa isip ni Maki. Isang paraan ang naisip niya kung paano mapapaamin si Jarrett sa damdamin sa kanya. Kinabukasan nang makita ni Maki si Jarrett na nakatambay sa labas ng school ay nilapitan niya ito. Hi, sino hinihintay mo? Tila nataranta pa si Jarrett nang batiin siya. Si Strike. Pero mukhang iniwan na ako. Umuwi na rin lang si Strike. Baka pwedeng
magpahatid sa iyo sa bahay namin? Nagliwanag ang mukha ni Jared. Sure. Habang daan ay nag-uusap sila. Kung aabutin lang ng lalaki ang kamay niya ay mag-holding hands sila, ay walang alinlangang hahayaan niya to. Pero nadismaya si Maki. Nakababa lang ang kamay ni Jared. Sa Sabado na ang GS prom natin pero wala pa akong escort. Ikaw, may partner ka na? Pasimulan niyang usapan. Kung hihintayin pa niya itong magsalita ay baka maubos na ang pagkakataon niya kung hindi nasasabi ang kanyang plano. Wala pa. Huminga na malalim si Maki. Ang tipid sumagot ng lalaki. Kailan kaya ako magkakaroon ng lakas ng loob pagdating sa kanya? Gusto ko sanang ikaw ang maging escort ko, Jared. Pwede ba? Ha? Napakamot ito sa ulo. Anong ha? Kapag hindi ka pumayag, si Strike ang yayayain ko. Gagawin talaga niya yon para pagsilusin ito. Gusto niya makita ang expression ng mukha nito kapag nagsiselos. Nagpanik bigla ang lalaki. Maki, oo, si Strike ang gagawin kong partner at kasayaw ko sa buong gabi. Teka, hindi pwede. Biglang hirit nito, nagkaroon ng guts. Ako na lang, sige, payag ako. Lihim na napangiti si Maki. Nagdiwang ang kanyang kalooban. Takot lang nitong kay Strike mahuhulog ang loob niya. Jared was wearing formal attire. It was fitted gray tuxedo suit. Bumagay yun sa taas nito. His hair was trimmed in a crew cut, a style that was often worn by army men, making him look more dignified and upright. Pagkakita ni Maki sa lalaki ay naalala niya ang batang-batang hitsura ni Keanu Reeves sa pelikulang Speed noon. Army men were less talkative. They voiced out their opinion. They were selfless, committed, and brave. At lahat ng mga katangiang yan ay nakikita niya kay Jared. Hindi na siya magtataka kung balang araw ay maging isang magiting na sundalo ito. To Maki's surprise, ang pag-aalinlangan na hinagod siya ng tingin ni Jared mula sa kanyang mukha pababa sa katawan. Nabanaag niya sa mga mata nito ang malaking paghanga. Clad in a dazzling black serpentina bustier gown, she was the perfect picture of modesty and sexiness. Yun ang nakita niya sa sariling refleksyon sa salamin habang inaayusan niya ang sarili. At mukhang nagustuhan ni Jared ang kanyang pagpapaganda. Nagawa na siyang titigan ito ng matagal. Pahiram lang sa kanya ng isang pinsan ang magandang damit. Nang ialok ni Jared ang braso nito sa kanya ay nakangiting umabrisyete siya rito habang magkahinang ang kanilang mga mata. Lalong lumutang ang kagwapuhan nito ngayon. Napakatikas ng tindig ng lalaki at maraming babae ang napapalingon dito. Pero parang may kakaibang napapansin si Maki sa lalaki. It seemed like he was full of confidence. Tila pinaghandaan nito ang gabing yun para sa kanya. Dinala siya rito sa isang mesa kung saan ay nag-uumpukan ang iba pang nilang kaklase at mga kaibigan. At saka malugod na nagpaalam sa kanila. Nakita niyang nakiumpok ito sa mga lalaking kaklase niya kung saan ay kabilang si Strike. Napatunga nga si Salve, Queenie at Rafi nang makita siya. Wow, Maki, ikaw ba yan? Hindi makapaniwala si Rafi na nasa harap nito si Cinderella at inihatid pa ni Prince Charming. Bakit? May iba ka pa bang Making kakilala? Pabiro pa niyang hinirapan ang babae. Napakaganda rin ni Rafi sa suot niya, as well as Queenie and Salve. Si Shari at Danny ay hindi pa niya nakikita. Tumawa ito, akala ko kasi namamalikmata lang ako. Girls, ang ganda-ganda pala ni Maki kapag nabibihisan, ani Salve. Hindi mo iisiping isa siyang hot babes selling hot cakes. Gandang Filipina. Parang ako lang, di ba? Pero pang Miss World, ang ganda ko, no? Hindi nagpatalo si Queenie. Iba naman ang ganda mo kay Maki, Queenie. Pang outer space ka. Ako? Pang Miss Universe. Banat ni Salve na ayaw ring magpatalo. Girls, pwede bang wag na kayong magtalo kung sino ang maganda? Dahil ako ang pinakamaganda sa lahat ng mga planeta. Pagmumukha lang kayong kabuti na tinubuan ng mukha kapag dinikit kayo sa akin. Oops! Ang umangal. Hindi ko tatapalan ng pera.
Ang lakas ng tawanan nila. Biglang kumislot ang katawan ni Rafi nang may mahagip ang malikot na mga mata sa main entrance ng ballroom. Si Shari at Danny. Lumuwang ang pagkangiti nito, sabay tili, "Shari, Bonita, Daniela Silang, nandito kami." Kumakaway-kaway ito sa dalawang parating na nagagandahan sa suot na gowns. Kumpleto na ang barkada. Nagkagulo. Sila lang yata ang maingay sa grupo. "Ay, ang gaganda natin, girls, para tayong mga diwata sa kaharian." Tumalon at umiikot-ikot pa si Shari. Nag-feeling isang immortal na fairy. Anong kaharian? Baka mga diwata ng kabundukan. Prinsesa at reyna lang ang bagay sa term na kaharian. Hirit ni Danny. Kumuha ito sa dalang shoulder bag ng maliit na pabilog na salamin. "Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all?" "Ay, sinasabi sa salamin na ako ang pinakamaganda sa inyong lahat." Tili nito. "Bruha, huli ka na sa balita." Ayaw paawat na bira ni Rafi. "Segundamano ka na lang dahil ako ang orig dito." Muli, nagtawanan silang lahat. Lalo sila nag-enjoy sa bonggang pagtitipon na yon. Sila ni Jarrett ang tinanghal na king and queens ng GS prom sa gabing yon, kaya silang dalawa ang magkapareha buong gabi. Natawa si Maki kay Rafi at Queenie nang maglulupasay ang dalawa, parang inagawan ng mga laruan. Noong una ay nag-aalangan pa si Jarrett na hawakan siya, kaya siya nang kusang naglagay ng mga braso nito sa maliit niyang baywang. Pagkatapos ay nginitian niya ito ng hubod tamis. Hiwan lang niya kung matorpe pa ito sa kanya. Bumalik ang confidence ng lalaki. He smiled back at her with the sweetest smile she had ever seen in her whole life. He looked at her face with deep admiration. Kung titigan ng lalaki si Maki ay para siyang ang pinakamagandang babaeng nakita nito. At tila naman siya matutunaw sa magagandang mga mata ng lalaki. Kung literal lang na nakakalunod ang pagtitig ay baka kanina pa siya nalunod dahil kay Jarrett. She moved closer to him and wrapped her arms around his neck. Hindi alam ni Maki kung sino sa kanilang dalawa ang mas mabilis ang tibok ng puso ng mga sandaling yon. Humilig siya sa dibdib ni Jarrett at ninanamnam ang ligayang hatid ng makulong sa mga bisig nito. Mahal na nga niya ang lalaki at hindi na simpleng paghanga lang ang nararamdaman niya gaya ng una. Nang itaas ni Maki ang mukha ay nasalubong niya mapupungay ng mga mata ni Jarrett. Nababasan niya roon ang marubdob na damdaming tinatago nito sa kanya. Bumuka at tumikom ang bibig niya na tila may gustong sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali ay malalim na napabuntong hininga. "What was that for?" Naduduwag pa rin ba ito? Jarrett brought his face close to hers. With full determination, tumitig itong muli sa kanyang mga mata at bumaba sa mapupulan niyang mga labi. Pagkatapos ay muling umakyat sa kanyang mga mata. Then, he sweetly whispered, "I love you, Maki," and gave her a peck on the lips. Nagulat siya, hindi sa ginawang paghalik ng lalaki, kundi sa mga salitang binigkas nito. He finally said those magical words she had been dreaming to hear from him. Mangyak-ngyak si Maki sa narinig. "I love you too, Jar," she said in return, almost in a whisper. Ito naman ang hindi makapaniwala. "You do?" Naiinis na pumadyak siya. "Hindi mo ba nahalata o nagmamanhid-manhirang ka lang? I thought you only wanted me as your friend and..." Hindi na nito tinuloy ang sasabihin. Sa halip ay niyakap siya ng mahigpit. "Oh, you've made me so happy, my sweet Maki. Akala ko ay hindi ko na magagawang magtapat sa'yo dahil natakot akong baka hindi mo ako pansinin. But it's better to lose you knowing I fought till the end than give up without even trying. That's cowardice." Sumugal na ako kaysa hindi ko masabi sa'yo ang nilalaman ng puso ko. "Thanks for the trust. I promise." Akala ko ay hindi ko na magagawang magtapat sa'yo dahil natakot akong baka hindi mo ako pansinin. But it's better to lose you knowing I fought till the end than give up without even trying. That's cowardice. Sumugal na ako kaysa hindi ko masabi sa'yo ang nilalaman ng puso ko. Thanks for the trust. I promise, magiging mabuting boyfriend ako sa'yo.
Ramdam ni Maki ang sinseridad sa mga salita ni Jared. Dapat lang, ang tagal ko yatang hinintay ang pagtatapat mo. Kung hindi ko pa narinig ang pag-uusap niyo ni Strike ay hindi ko malalaman na may gusto ka pala sa akin. Pag-uusap namin ni Strike? Kailan? Nagtatakang tanong nito. Dinut-dot ni Maki ang ilong nito. Noong isang linggo ay narinig ko kayong nag-uusap ni Strike. Kung kaya ko lang manligaw ng lalaki, ginawa ko na. Ang torpe-torpe mo kasi. Humalakhak ito kaya naagaw nila ang pansin ng iba. Nakita niya si Queenie na nakatingin sa kanila. Kasayaw si Strike, na ibang babae naman ang tinitingnan. Kung makatingin si Queenie ay tila nanonokso ito sa kanya. Pero ang ibang babae roon ay si Jared ang mas pinag-uukulan ng atensyon at inggit sa kanya ang nakikita ni Maki sa mga mata ng mga babae. Yeah, I remember that. Natuturpi talaga ako noon. Pero huwag ka nang magpapaligaw sa iba ha. Ako lang ang lalaking papansinin mo. Yes, Commander, nakangiting sagot niya. Muli siyang kinabig nito at sinayaw. Sa mga bisig at yakap nito ay nakadama si Maki ng seguridad at kapayapaan. Pakiramdam niya ay sila lang ang tao sa dance floor ng sandaling yon. Wala silang pakialam sa mga nakapaligid sa kanila. Nagpatuloy ang magandang relasyon nila ni Jared hanggang sila ng magaling na lalaki. Siya sa ikadalawang taon sa kolehiyo. Pero kasabay ng pag-alis ng kanyang ama, bulong ni Maki sa sarili habang pinapasadahan ni Jared sa buhay niya dahil ang mataas na building ng kilalang kondominium na yon sa Ayala. Naputol ang daloy ng address sa folder kung saan nakatira ang binata. Ni Maki, batang commissioned officer ng AFP si Jared, graduate ng PMA with highest honors ayon sa nabasa niyang impormasyon. So, dito ka pala naglulungga, Jared. Ayon naman kay Rafi, malapit na raw ikasal ang binata sa long-time girlfriend nito kaya nakalive ngayon mula sa pagkaka-assign sa Basilan. Sa darating na linggo, ang stag party ng binata na gaganapin mismo sa condominium building na yon. To accomplish Plan A, kailangan ay malaman muna ni Maki ang kuta ng kalaban. After that, she would proceed to Plan B. Tumalikod si Maki nang may kotseng dumaan sa harap niya at nagpark sa isang bakanting slot malapit sa kanya. Bumaba ang pamilyar na parehang sakay niyon. Nakashade siya at nakapandong ng scarf para hindi agad siya makilala. Ang kasama ni Jared ay ang babae pa ring nahuli niyang kasama nito noon sa sinihan. Tumutugma ang hitsura ng babae sa picture na nasa folder. Amaya Ligarda. Ito ang babaeng pakakasalan ni Jared 4 na araw mula ngayon. Biglang paghagupit ng pamilyar na kirot sa dibdib ni Maki. 6 years had passed and she thought she was almost over him, na nakamove on na sa sinapit niyang kabiguan sa mga kamay ng binata. Hindi pala, dahil lalo lang umantak ang sugat na hindi pa pinaghilam ng panahon. Mahal na mahal pala ni Jared ang babaeng ihaharap sa altar na siyang ipinalit nito sa kanya. Pagkakita sa dalawa, hindi niya maiwasang hindi alalahanin ang nakaraan. Nagpatuloy ang relasyon ni na Jared at Maki hanggang sa kapwa tumuntong sa kolehiyo at kahit medyo malayo sa isa't isa, pumapasok na kasi ang binata sa Philippine Military Academy, kaya nagkikita lang sila every 2 weeks. Si Maki naman ay nasa Manila at second year na sa kursong HRM. As usual, nagkita silang muli ni Jared at masaya silang nag-uusap sa isang coffee shop pag-uwi nito galing Baguio. Nagpaalam ito para pumunta sa comfort room ng nasabing establishmento. Iniinom niya ang kanyang cappuccino nang nag-ring ang pag-aaring cellphone ni Jared na iniwan sa mesa. Nabasa ni Maki sa screen ang pangalang Amaya. Dala ng kagandahang asal ay hindi niya pinakialaman yon. Nakita niya si Jared na parating at nang marinig nito ang ringtone ay mabilis na sinagot ng binatang tawag habang sinisinyasan siyang lumabas muna ng coffee shop. Bakit kailangan pa nitong lumayo para kausapin ang tumatawag kung karaniwang bagay lang ang pag-uusapan? May tinatago ba sa kanya si Jared? Sino si Amaya na yon? Sweetie, I'm sorry but I have to go. Kakausapin daw ako ni Mama. Bukas na muli tayo magkita bago ako bumalik ng Baguio. Paalam nitong nang magbalik sa mesa nila. Nagmamadali pa tong sinamsam
ang dalawang mga damit. Tatawag na lang ako sa iyo mamaya. Bye! Bago tuluyang umalis ay hinalikan pa muna niya to. Hindi na niya nagawa pang makapagtanong. Napabuntong hininga na lang si Maki sa kawalan at tagyat ding natigilan. Hindi Amaya ang pangalan ng mama ni Jarrett, kundi Romina. Pagkatapos ng insidenteng yon, nagsimula na siyang magduda dahil tuwing tumatawag ang Amaya na yon na nababasa niya ang pangalan sa screen ng cellphone, sa bawat pagkakataong nagkakasama sila ni Jarrett ay biglang nagpapaalam ang binata at kung ano-anong dinadahilan sa kanya. Lalo pang nadagdagan pagdududa ni Maki nang may makakita sa binata na isang classmate niya na nakakilala rito. May kasama raw ibang babae ang binata sa isang shopping mall. Nang araw na sinabi yun ng classmate niya, ay tumawag si Jarrett na hindi raw ito makakauwi ng Maynila dahil exams nito. Hindi na siya napanatag magmula noon. Hanggang sa siya mismo ang nakatuklas ng kataksilan nito. Nagkayayaan silang manood ng sine ng dalawang kaklase niyang babae nang magkaroon sila ng mahabang vacant period. Ililibre daw siya ng mga to. Gusto niyang malibang dahil halos isang buwan na siyang hindi nakikita si Jarrett. Hindi na naman ito nakauwi ng nagdaang 2 linggo. Nasa SM Cinema 1 na sila nang maispatan niya ang isang pareha na palabas ng sinihan. Kilalang kilala niya ang bulto ng lalaki kahit nakatalikod dito. Bigla siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Iyong pakiramdam na may natuklasan siya sa araw na yon ang pagpapakaban na nanghusto sa kanya. Para makatiyak kung ang lalaki nga ang kanyang boyfriend, ay malakas na tinawag niya ang pangalan ni Jarrett. Napalingon ito at sa kanya napatunayang hindi nga siya nagkakamali. Si Jarrett nga ito at akbay-akbay ang isang magandang babae. Halatang namutla ito nang mapagsino siya. Paglapit ay nakita niya ang takot na rumistro sa mukha ni Jarrett. Agad na inalis nito ang kamay sa balikat ng babae. Parang alam na niya ang dahilan kung bakit ganon ang reaksyon nito. Sinulyapan ni Maki ang babaeng kasama ng nobyo. Napakaganda nito. Nasa uso ang style ng buhok na maigsi, maputi pero mukhang mas bata ito sa kanya ng 2 taon. Sino siya, Jarrett? Hindi niya alam kung paano siya nakaipon ng lakas na itanong yun rito. Naumid ang dila nito. Basta nakatitig ito sa kanya at hindi malaman ang sasagot. Nagsalita ang babae. Ako si Amaya, ang girlfriend niya. Sino ka? Ramdam niya ang pagsigid ng kirot na mistulang tinarakan ng punyal ang kanyang dibdib. Marahas niyang nilingon si Jarrett. Maki, magpapaliwanag. Pero mabilis na umigkas ang kamay niya sa galit. Binigyan niya ito ng mag-asawang sampal, kaya hindi na nito na ituloy ang dapat sabihin. Now, we're even. Don't you ever dare show up again. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pagkatapos niyon ay bumira siya ng alis. Sumunod sa kanya ang mga classmate niya. Narinig pa niya ang pagtatalo ni Jarrett at ng babae nito bago siya nakalayo. Ang malakas na kalampag ng isinarang pinto ng kotse ang nagpabalik kay Maki sa kasalukuyang. Sa muling pagkakakita kay Jarrett at sa babae nito ay sumariwa ang galit niya sa binata na naimbak sa loob ng maraming taon. Pinaasa lang siya talaga ng binata, pinaglaruan at hindi pa siya nakaganti rito. Ngayon ay nagatungan pa ang galit niya nang muntik na nitong mapatay ang kapatid niya. Lintik lang ang walang ganti. Magbabayad siya sa ginawa niya kay Bitoy. Pumasok si Jarrett at ang fiancé nito sa main lobby ng condominium building at nawala na sa paningin ni Maki. Nagpalingalinga siya sa paligid dahil baka may dumating na gwardya o may makapansin sa kanya. Nang matiyak na walang makakita, ay inilabas niya ang dalang bag, ang iniingatang abaniko na laging dala. Aakalain ng iba na simpleng pamaypay lang yon, pero nang iangat ni Maki ang takip sa dulo niyon ay lumitaw ang matulis na dulo ng ice pick. Hinatak niya yon. Hindi yon nawawala sa kanya kapag may pupuntahan siya pang self-defense sa sinumang magtatangka sa kanya ng masama. Para kay Bitoy at sa naging kataksilan mo, Jarrett.
Isa-isang binutas ni Maki ang 4 na gulong ng kotse ng ex-boyfriend niya. Hindi niya tinigilan hanggat hindi dapang-dapa ang mga gulong. Kulang pang kabayaran yon sa mga ginawa nito sa kanya. Nagsimula pa lang siyang maningil. Malas lang nito dahil muli niyang nakita. Sumibat na siya paalis sa lugar na parang walang nangyari. Taliwas sa lalaking malapit ng ikasal ay hindi nararamdaman ni Jared na masaya siya. Hindi niya alam kung tama bang pakasalan niya ang babaeng hindi naman niya minahal tulad ng pagmamahal ng isang lalaki sa babaeng pakakasalan nito. Amaya was his childhood sweetheart. Magkaibigan ng pamilya nila. Kasabay ng pag-usad ng panahon at pagmamature ng isip niya ay ang pagbabago naman ng kanyang damdamin sa babae. Until it slowly dawned on him that the truth behind his sweetness towards Amaya was only due to sincerely affection. Pero para kay Amaya ay seryoso talaga ito sa nararamdaman sa kanya. Nang kausapin ni Jared ang babae noon na maghanap na lang ng ibang lalaki, tunay na nagmamahal dito, ay umiyak ng umiyak ang babae sa harap niya, begging for his love. Hindi naman niya kayang ibigay dahil si Maki ang talagang mahal niya. Si Maki ang tinitibok ng puso niya at ito ang gusto niyang maging ina ng mga magiging anak. Noon pa man ay nahalata na ni Jared na isang feebler si Amaya. Palibhasa ay isa tong daddy's girl na nasanay sa sobrang atensyon na kukuha mula sa ama. Mahal na mahal ito ni Tito Fidel nung nabubuhay pa at hindi niya inaasahan na ganon ka-hypersensitive ang babae at magagawang magtangkang mag-suicide nang malaman na may girlfriend na siya. Laking pasasalamat niya na nakaligtas ito sa krisis. Alam niyang hindi siya patutulugin ng konsensya kung nagkataon. Usapan siya na wag iwan si Amaya. Naipit si Jared sa sitwasyon. Kahit hirap siyang may 2 babae sa buhay niya, ay kay Maki niya ipinakita ang pagmamahal. Pero sadya nga yatang walang lihim na hindi nabubunyag. Nalaman ni Maki ang tungkol sa other woman niya nang mahuli siya nito at si Amaya na palabas ng sinihan. Kinumpronta sila ni Maki. Mag-asawang sampalan na tikman niya mula sa dalaga. Pero hindi yon ang pinaka-finale. Mas matindi at mas masakit pa sa sampalang pinasabog nito sa kanyang pandinig. Now, we're even. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pakiramdam niya. Wala na si Maki sa buhay niya. Kinagabihan yon ay isa pang problema ang naghihintay sa kanya. Muling nag-attempt mag-suicide si Amaya. But the worst of it, nakomatose ito. Sa nangyari ang sarili ang higit na sinisisi ni Jared. Nagising ang babae after a month. Bagay na pinagpapasalamat niya ng gusto. Bro, kaya mo yan. Pukaw ni Strike sa kanya. Ito lamang nakakaalam sa pinagdaraanan niya dahil ito ang kanyang best buddy. Wala siyang inililihim sa lalaki. Yun ang araw ng kanyang stag party, ang huling araw ng kanyang pagkabinata. Nagsidating ang iba pang mga kaibigan ni Jared. Wala silang inimbitang mga kasamahan sa military. It was exclusively for his closest friends. Hindi niya pinayagang magkaroon ng bodyguard o sandalo na magbabantay sa kanya 24 oras sa labas ng condo unit. Gusto niyang maging malaya sa huling sandali dahil bukas ay nakatali na siya. Pare, may nakahanda kaming espesyal na sorpresa para sa'yo. Tiyak na magugustuhan mo, sabi ni Dax na siyang pinakamaloko sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Naging classmate ni Jared ang mga ito noong first semester sa kursong criminology bago pa siya magdesisyong pumasok sa PMA. Si Dax ang nagpapatuloy at ang iba naman ay nag-shift sa ibang course. Kapag magkakasama sila ay parang ordinaryo lamang ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kahit isang opisyal ng AFP ay gaya pa rin ng dati ang gusto niya maging pakikitungo sa mga kaibigan sa kanya. Pare, baka kung ano yan ha? Malaman pa ni Amaya. Lagot ako doon. He could sense that something naughty was about to happen, like stuff that happened in a private party for men. Ngayon ka lang uli titikim ng babae. Bukas hindi mo na magagawa yon. Kung ayaw mo namang tikman, busuhan mo na lang pare. Natawa lang siya sa sinabi ni Dax. Nagtawanan din si Strike at ang iba pa.
Hinayaan na lang niya ang trip ng mga kaibigan. Kailangan din naman niya mag-enjoy kahit nagluluksa ang puso niya, pero hindi siya papatol sa babae. Nagiinuman sila, kumustahan, kwentuhan at tawanan. Maharot ang tugtuging nagmumula sa DVD player. Sa kabila ng ingay ng paligid, nang may kumatok ay natahimik silang lahat. Nakiramdam. Ayan na ang regalo namin sa iyo, paring Jared. Ngingisi-ngising anunsyo ni Dax. Mas excited pa ang mga kaibigan kaysa sa kanya nang buksan ang pinto. Isang malaking pulang kahon, nakasya ang isang tao ang pinasok ng dalawang crew at pagkatapos ay nagsialis na. Nagpalakpakan ang mga kaibigan niya. Kinantsawan siya ng mga ito. Nilakasan ni Strike ang maharot na tugtugin sa player. Ang lahat ay naghihintay sa paglabas ng babae sa kahon. Bakit hindi pa lumalabas? Kuminto ni Strike. Makalipas ang ilang minuto. Baka si Jared ang hinihintay na lumapit. Katukin mo pare, ani Dax na sinigundahan pa ng ibang kaibigan niya. Napalunok siya. Bakit kaya siya kinakabahan? Humakbang siya palapit sa kahon. Miss! Tawag niya sa nasa loob. Dalawang kamay ang nakita niyang lumabas mula sa napunit na ibabaw ng kahon. Hanggang sa dahan-dahan lumabas sa paningin nila ang katawan ng babae na katalikod sa kanya. Gumigiling ang bilugan at makurbang balakang nito. Nakasuot ito ng itim na one-piece Playboy Bunny costume tulad ng nakikita niya sa mga magazine. Itim din ang headband nito na may nakatayong malaking mga tenga ng rabbit. Napasipol at napawaw ang mga kaibigan ni Jared sa nakita. No doubt, napakasiksen ng babae. Malakas na naghiyawan ng mga kaibigan niya nang maharot na sumayaw ang babae. Lahat ng bahagi ng katawan nito ay parang napakalambot. Bawat kimbot ng katawan ay tila sumasabay sa hangin. Dahil siya ang pinakamalapit sa babae, ay naaamoy niya ang bangong taglay nito. Her scent smelled as sweet as ilang-ilang or sampagita. Baka ultimo talampakan nito ay mabango. Harap na, miss. Hiyaw ng kanyang mga kaibigan. Naiinip ang mga loko na mabusuhan ng buong katawan ng babae. Biglang humarap sa kanya ang babae. Totoong napakaganda nito. Pero nanlaki ang kanyang mga mata na makilala ito. His jaw dropped as he recognized Maki, his ex-girlfriend. Hi, Jar. Ngumiti pa si Maki sa kanya. Nang aakit ang mga titig nito. Nang makahuma sa pagkabigla ay mabilis na hinubad niya ang jacket na suot at ibinalabal sa nakabuyang niyang nakatawan ng babae. Nakita niyang namilog ang mga mata ng mga kaibigan niya except Strike na nakilala rin si Maki. Noon siya nakasimangot at matapang na amoy ng chemical at ang pagkalat ng usok sa paligid. Nakita niyang nahilo ang mga kaibigan at bumulagta sa sahig. Kasabay niyon ay unti-unting pagkawala ng kanilang malay. Jared looked like an angel that manifested into a human while lying in bed. At habang payapa itong natutulog ay pinagsawa ni Maki ang mga mata sa maamong mukha ng binata. Still looks so damn handsome after all these years. Maliban sa nagmature ng konti, ay wala nang iba pang nagbago sa binata. Napakakinis pa rin ang mukha ni Jared. His face had no stubble and he looked very neat. Kahit isang tagihawat ay mahihiyang tumubo roon. Ang mukhang iyon na minsan na niyang hinangaan ay hindi napingasan ng kahit kaunti mang flow sa nagdaang mga taon na hindi sila nagkita. She still adored his handsome face and she could not help but touch him. Pero isa nga palang kaaway ang binata at hindi dapat na humanga rito si Maki. Biglang nagmulat ang mga mata ni Jared. Nasaan ako? Tanong nito bago igala ang paningin sa paligid hanggang sa natuon sa kanya ang mga mata. Nagulat pa ang binata kaya hindi agad nakilala kung sino ang nakaupo sa tabi nito. Maki? Kumurap-kurap ito para siguruhin na hindi siya dinadaya ng paningin na makita si Maki gaya ng nangyari kagabi. Babangon sana ang lalaki pero naramdamang nakatali ang dalawang kamay at paa nito sa apat na poste ng kama. What's the meaning of this? Napatingin ito sa ibabang bahagi ng katawan at mahinang napamura. Ano pang kalokohan tong ginagawa mo sa akin, Maki? Tanging underwear lang niya ang natirang saplot sa katawan ni Jared. Kagabi ay pinagpistahan ni Maki ang
kakisigan nito. Kaya naman, wala nang dangal pa na may pagmamalaki sa kanya ang binata. Pinagpawisan ka kagabi kaya hinubad ko ang mga damit mo. Sira kasi ang aircon dito sa kwarto. Totoo naman yun, kaya hindi nagsisinungaling si Maki. Nasa Batangas sila, kasabwat si Rafi. Pinainan nito ng malaking halaga ang dalawang security guard ng condominium building. Bumanggit ng kung sino-sino padrino ang babae kaya nailabas nila si Jarrett sa tulong mismo ng mga gwardya. Sinakay ni Maki ang binata sa van na pag-aari din ni Rafi at dinala sa bahay bakasyonan ng pamilya nito. Maasahan talaga niya ang kaibigan, kaya nagpapasalamat siya rito. Bakit ako nakatali? Alam kong tatakasan mo ako para makahabol ka sa kasal mo. Nagsisiguro lang naman si Maki na hindi makakalabas ng bahay na yon si Jarrett. Pagkarinig ng salitang kasal ay nanlaki ang mga mata ng binata. Ano oras na? Nataranta na to. 10:00. Alam ni Maki na yon ang eksaktong oras ng kasal niya kay Amaya. Pakawalan mo ko, Maki. Naghihintay si Amaya sa simbahan. Baka kung anong mangyayari sa kanya kapag hindi ako sumipot doon. Parang piniga ang puso niya sa narinig. Pipiliin talaga ni Jarrett na matuloy ang kasal nito sa babaeng yon kahit siya na ang kasama nito. Nakagat niya ang ibabang labi sa pagpipigil na pumatak ang kanyang mga luha. Bakit kita pakakawalan? Ang dami mong atraso sa akin. Kung kaya niyang maging kasintigas ng bato ang puso para lang wag masaktan ay gagawin niya. At tama lang na parusa ito sa iyo. Ang hindi natuloy ang kasal ninyo ni Amaya na iyon. Finally, nakaganti na rin siya sa kataksilan nito sa kanya. Hindi mo ako naiintindihan, Maki. Pero hindi ito ang nagwala, hindi tulad ng inaasahan niya na kung siya ang nasa sitwasyon nito. Ang reaksyon ni Jarrett ay bigla itong na-guilty na parang may kinakatakutan. Kung hindi lang ito nakatali, malamang ay sinabunutan na nito ang sarili o inuntog ang ulo sa pader. Naguluhan si Maki sa inakto ng binata. Gusto mong kumain? Tanong niya dahil baka nagugutom lang to. Hindi umimik ang binata. Sandali lang at ikukuha kita ng sopas. Nagpunta siya sa kusina at kanina pa naihanda ni Maki ang almusal kaya inilagay na lang niya sa microwave oven ang sopas para initin. Pagbalik niya sa kwarto ay naabutan niyang na ang pagkakatali ang kamay ni Jarrett at kasalukuyang tinatrabaho nito ang isa pa. Pinigil niya ang kamay nito. Hindi mo ako matatakasan, Jar. Muli niyang itinali ang mga yon at hinigpitan. Para namang maamong tupa na sumuko ang binata. Ang bawit mo palang estudyante at ang cute pa. Nanggigigil na pinisil niya ang baba nito. Tinabihan niya ito ng upo. Here, susubuan kita. Kinuha niya ang sopa sa tray at pinatong niya sa bedside table. Bakit ka pa maghihirap na subuan ako kung pwede mo namang kalagan ang mga kamay ko? Ano ako, oto-oto? Di nakawala ka. Hinirapan niya ito at nga. Binuka ni Jarrett ang bibig at tinanggap ang kanyang sinusubo. Madali naman palang mapaamo ito. Habang ngunguya ay titig na titig ang binata sa kanyang mukha. Nakabakas sa mga mata nito ang amusement. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo, Maki. Lalo kang gumanda. Namula ang mga pisngi niya sa sinabi nito. Saka napaka-sexy mo pala kapag nakasuot ng one piece. Hindi ko akalaing ang isang patpating schoolgirl noon ay dalagang-dalaga na ngayon. Magtigil ka nga dyan. Ang mga lokong kaibigan ko, nakita ang katawan mo. Pero di bale, hindi naman nila makukuha. Pagkaalala siguro sa mga kasama sa stag party ay napaunat ito ng upo. Teka, ano na ang nangyari sa kanila? Alam ni Maki na sa mga sandaling yon ay pinaghahanap na si Jarrett ng mga kamag-anak nito o ng mga kinaukulan. Pero hindi siya sigurado kung alam na ng mga to na siya ang mastermind sa pagkakadukot sa binata. Si Strike lang ang nakakilala sa kanya dahil nagtama ang paningin nila nang nagsasayaw na siya. Tulad mo, nakatulog lang sila, Jar. Delikado ang ginawa mo, Maki. Nasaan ang cellphone ko? Ngayon lang tila nagdiwanag dito ang lahat. Natatakot man siya sa resulta ng kalukuhang ginawa ay wala na yung urungan. Aanhin mo, isusumbong mo ba siya nito sa kinauukulan?
Kailangan kong masabihan ng mga kaibigan ko na huwag nang magsalita tungkol sa nangyari at ganon din sa pamilya ko. I'll inform them that I'm safe now. Niloloko ba siya nito? Safe na ba ito sa lagay na yon na nakatali at bihag niya? Ayoko nga. Baka isusumbong mo pa ako sa mga pulis. Why should I? Ikaw ang inaalala ko. Baka makasuhan ka sa ginawa mo. Kaya habang maaga ay mabuting magawan ko agad ng remedyo. Give me my phone. Pero nag-alangan si Maki. Trust me. Trust me. Yun ang mga salitang narinig niya noon kay Jared na hindi nito nagawang panindigan. Magtitiwala pa ba siya sa binata? Sabi nito ng saglit na natahimik siya. Ayaw siya nitong makulong. Mas pabor pa nga sa binata na makulong siya para wala nang hahadlang pa sa kasal nito kay Amaya. Pero hindi pa siya tapos. May atraso pa ang binata. Naalala niya ang kalagayan ni Bitoy. Ayoko. Tumayo siya. Isinabay na niya ang trays sa paglabas. Kung magtatagal pa siya sa kwarto ay baka mauto na nga siya ni Jared. Tatawagan niya ang kanyang inang nasa ospital para alamin ang kalagayan ng kapatid. Maki, pahabol na tawag ng binata sa kanya. Pagkatapos, ibaba ni Maki ang cellphone ay tila nabunutan siya ng malaking tinik sa lalamunan. Ang sabi ng nanay niya ay nakakatayo na si Bitoy gamit ang saklay kahit may cast ang paa nito. Muling inangkat ng kanyang ina ang tungkol sa mga bayarin nila sa ospital. Walang nalalaman ang nanay niya sa pagkidnap niya ng tao. Ang pagkakaalam nito ay isang kaibigan siya na tutulog at gumagawa ng pagkakakitaan. Pagbalik sa kwarto ay nakita ni Maki na wala na si Jared sa kama. Nasa harap ito ng bintana at may kinakausap sa cellphone. Nakuha nito ang aparato sa bulsa ng jacket na isinuot. Akin na yan. Tinangkan niyang agawin ang aparato na mabilis nitong naiiwas. Nakapagsumbong na yata ang loko. Ano ang oras ay baka makarinig na siya ng malakas na wangwang ng police cars. Akin na yan, sabi. Hinahabol-habol niya ito. It's late, Maki. Alam na nilang lahat. Nagmamalaki pang sabi ni Jared. What? Talagang isinumbong siya nito. Sa inis ay dinamba niya ang binata. Pero kinabig nito ang baywang niya kaya tangay siya rito nang matumbas sila sa kama. Sa malas, bumagsak siya sa ibabaw ng katawan ng binata. Nagkatinginan sila. They both paused, aware of their awkward position. Nanlaki ang mga mata ni Maki. Nararamdaman niya ang pagkabuhay ng pagkalalaki ni Jared na nadadaganan niya. Bigla siyang naalinsanganan. Inangat niya ang katawan paalis sa ibabaw nito pero mabilis na niyakap siya ng binata. Muli, nadaganan niya to. This time, mas tumigas na ang pagkalalaki nito. Nagpanik na si Maki. Jared, ano ba? Pakawalan mo nga ako? Dito ka lang. Hinawakan pa nito ang maumbok niyang puwet at pinisilyon. Ang bastos mo. Let me go. Singhal niya. Iisahan pa yata siya ng loko. Kung hindi siya agad nakakilos, ay baka kung saan pa humantong ang lahat dahil nagiinit na ang kanyang pakiramdam. Pero matigas ang ulo ni Jared. Parang walang narinig na nagpatuloy ito sa pagpisil sa kanyang pangupo. Kaya para makawala, piningot niya ang tenga ng binata. Napaaray ito sa sakit at binitawan siya. Pingot lang pala ang katapat mo. Kumawala siya at inunat ang damit niyang nagusot. Pasensya na pero kailangan kong gawin ito. Simulan niyang itali ang mga kamay nito. Paano kaya siya nakawala? Ginamitan siguro nito ng bibig. Nagtataka lang si Maki kung bakit parang okay lang kay Jared na bihagin niya. Kung tutusin, sa lakas nito ay madali lang para sa binata na takasan siya. Ang mga katulad nitong sundalo ay bihasa sa pakikipaglaban at self-defense. Kaya sigurado si Maki na isang bigwas lang ng binata sa kanya ay tiyak na hindi na siya makakabangon. Nang maitali si Jared, ay narealize ni Maki na naka-underwear pa rin to kaya hinihagis niya sa binata ang mga damit nito. Kung hindi niya yon ibabalik, ay baka siya na ang gumapang dito. He was one hell of a hunk and a super duper yummy guy. Abs lang ni Jared ay katakam-takam na. Katukso-tukso pa ang katawan nitong siksik sa mga muscles. Ipinilig ni Maki ang ulo. Galit siya kay Jared. Pero bakit sa maikling panahon at oras pa lamang ay nakakasama niya ang binata at mukhang nakalimutan na niya
ang malaking atraso nito sa kanya? Paano ko maisusuot ang mga yan kung nakatali ako? Angal ni Jared. It's either napakawalan mo ako o magdamag akong walang saplot. Iwan ko kung matitiis mong magkasakit ako. Nangungonsensya pa ang loko. Kung hahayaan ni Maki na nakahubad ang binata, ay baka nga magkasakit ito. Kapag nagkasakit ang loko ay dapat niya itong itakbo sa pinakamalapit na ospital. Siguradong uhulihin siya ng mga pulis kung magkakagayon. Lalo naman siyang malilintikan kapag namatay ito. Huminga ng malalim si Maki. Siya na lang ang magbibihis sa binata. Kinuha niya ang pantalon ni Jared pero nakatali nga ang mga paa nito. Napilitan siyang kalagan sa pagkakatali ang mga iyon. Sinuot niya ang pantalon ng binata at unti-unting tinaas paakyat sa baywang nito. Nang tumapat sa line of vision ni Maki ang maumbok na pagkalalaki nito ay ipinikit niya ang mga mata, saka nagpatuloy. Sana lang ay huwag niyang masagi ang bulbs na yon. Para siyang mauubusan ng hangin sa baga dahil sa pagpipigil huminga. Pagkatapos ng makapigil hiningang sandali ng pagbibihis dito ay nakahinga ng maluwag si Maki. Pero nakita niyang pigil ng mukong ng matawa. Sa palagay niya ay pinagtatawanan nito ang naging reaksyon niya kanina. Pinandilatan niya ang mukong. Pervert! Sa inis, binato niya si Jared ng pangitaas nitong damit. Tumama yun sa mukha nito. Bahala ng lalaki sa buhay nito. Subaybayan po natin ang kasunod na kabanata. Paganda ng paganda po ang itatakbo ng kwentong ito. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Be safe and God bless.